pagpasok ng 2014 ako nagkaroon daw ng outbreak ng measles. So yan ang alamin natin kung ano bang mga simptomas, ano bang mga dapat na lunas ang ating kailangan at ano bang dapat natin gawin para ma-prevent itong sakit na ito. So this morning makakasama po natin syempre ang ating suki na at paborito dito sa Good Morning Boss. Makakasama po natin this morning ating very special guest. Let us all welcome Dr. Tony Liachon ng Philippine College of Physicians. Good morning, Doc. Happy New Year. Good morning, Dan. Good morning, Carla. Umpisa na natin, Carla. Kanina pa tayo nagkukwentuhan. Doc, ano nga ba itong measles para dun sa mga viewers natin na hindi pa alam kung ano ito? Ang measles is isang viral infection na nagsisimula siya sa fever, tapos magkakaroon kang ng colds, cough, and then conjunctivitis, parang meron kang bloodshot eyes. Tapos meron kang dito sa buccal mucosa, meron kang red spots dito. And then after that, magkaka-rash ka sa face, tapos pababa siya. Alright. And it's common dun sa edad na 6 months, 9 months, hanggang 5 years of age. Yan, that's the group na target natin na dapat iprotektahan. And paano ba nagsispread ang measles? Ang pag-spread ng measles is to the droplets. Kunyari, naubuhan ka, may colds ka, tapos malapit ka, tapos mahina ang resistance mo. The other thing, kung yung droplets din at saka yung secretions, bumagsak to an area, nahawakan mo siya, tapos nailagay mo sa mouth mo or dito sa iyong ilong, tapos na-inhale mo, yun. So these are the two vital reasons kung bakit ka nahawa. So therefore, the preventive measures should be also addressed. Di ba? Na maghuhugas ka ng kamay lagi. Viral siya. Oo. So good hygiene talaga. Good yung hygienic. So kailangan. the basic hygienic measures should be maintained. Yes. Pero, Doc, paano siya pumasok sa bansa natin, sa Pilipinas? At balita namin, 5 Metro Manila cities na ang merong outbreak ng measles. Paano siya nakapasok? Anong nangyari? Well, ang dalawang theories ang nabasa ko lang, sabi ni DOH ASEC, yung unang-una, maaring meron talagang outbreak dun sa mga areas na tinatawag nating urban poor. Yung mababa ang nutrisyon, vitamin A deficiency, tapos congested sila, tapos mahina resistance, tapos nagkaroon na isa, tapos meron kang mga pasyenteng hindi pa nabakunahan or meron pero mahina immunity. Yung isang iniimbestigahan niya na nabasa ko kahapon at narinig ko sa television, maaaring may new strain coming from another country. Well, nabasa ko over the weekend, merong Sydney Festival, Dance Festival. May isang 20-year-old dancer na Pilipino with colds and cough. At tapos pag 2,000 participants, meron nagkaroon ng measles sa Auckland at saka sa Sydney at saka sa Melbourne. Tapos umuwi itong Pilipinong to, in-interview siya. Ang pangalan niya ata Joseph Sin. So maaaring hindi natin alam kung yung nakuha niya ang virus from the Nadala niya Philippines, dito sa Philippines. or galing dun sa Sydney, tapos dinating niya rito, tapos nagkaroon ka ng, let's say, I'm not sure whether an interaction of the local strain at saka yung foreign strain. Doc, 20 years old. Yes, yung na-interview sa TV, though wala siyang picture, boses lang niya, dancer siya ng isang competitor sila, isang dance group from the Philippines in the Sydney Dance Festival. So nasabi natin 6 months to 5 years old ang maaaring magkaroon. Pero possible rin po ba magkaroon yung mga age group na nasa 20 and above? Yes, posible. Ang example nga, Dayan, yung in-interview sa TV, no, nag-join doon sa Sydney. Pero ang target talaga, 70 to 80%. Yung Mga age, bata oo, talaga. yung 6 months hanggang 5 years old. At higit pa minsan 10, no? But of course, kung hindi ka na-expose sa measles nung bata ka pa, tapos mahina ang resistance mo Pwede kang in the puberty and adolescent stage. Of course, ang definition naman ng pedya hanggang 18 or years old. So, andun yung likelihood mo hahawa ka pa rin. Pero Doc, paano ako? Hindi ko na maalala kung nabakunahan ako nung bata ako. Pwede po ba ako ulit magpabakuna? Just in case nabakunahan na po pala ako before. Well, if you're not sure and then malapit ka sa outbreak area, wala naman masama kung magpa-booster dose ka. Kasi ang sabi ni DOH, Eric Tayag, kailangan meron kang 2 shots ng measles vaccine para maging effective siya. Okay. Pag kulang daw, the likelihood of failure ng vaccine at saka immunity ay mataas masyado.
And speaking of vaccines, Doc, kasi ngayon nga, 5 cities na meron na tayong outbreak. And I guess yung initial reaction is, kailangan bakunahan yung mga tao doon. Ano ba talaga kailangan gawin para makontain itong outbreak na ito? Well, ang nakalagay sa WHO, ang kailangan makontain mo yung spread, bumaba ang incidence, no? So, ang dapat bakunahan, hindi yung area ng outbreak kasi nandun na siya eh. Ang dapat Yung yung mga next, nasa laba- yung the halo, the next neighborhood na pagpupuntahan nun. Kasi Nawala pa. Nawala pa. Yun ang dapat natin i-contain. Tapos yung nandun sa outbreak area, i-identify natin kung sino ang mga delikado na magkaroon ng pneumonia, diarrhea, dehydration, magkaroon ng encephalitis So, or maraming brain link infection. din pala itong measles. Right. Oh. So yun dapat daling sa ospital para sa ganun magamot sila at hindi silang mamatay. Though ang incidence of complications 10%, pero higher mortality naman siya kung mababa ang resistance mo. You have to bring them to the hospital. And Doc, you mentioned earlier, aside from yung measles outbreak, na meron nga tayong sickness that we are dealing with, napakaraming incidents ng heart attack So, ngayong 2014, start of a new year, new lifestyle, ano ba yung masasuggest mo dito? Alam mo, I don't want to lessen the impact of measles. No? 1,724 cases in a year, in 1 year daw, sabi ni ASEC Eric, from January to December, and 21 deaths. But do you know that there are 300,000 deaths secondary to lifestyle diseases, stroke, heart attack, cancer, and diabetes, and that's a staggering 800 deaths per day. So it's a silent epidemic Oo, hindi lang that we have right now. Of course, wala siyang noise kasi. Samantala measles, because umiiyak yung mga bata, is a big news right now. So I don't want to lessen the impact. Kailangan pa rin siya kasi kung mag-spread siya, ang dami na rin nating kids eh. So for 2014, as a doctor, na nakikita natin siya, seasonal siya eh. Right, for example, let's start from January. Napag-usapan ng cold weather, dalawang sakit ang very common, heart attack and stroke during the cold weather dahil kumikipot yung arteries. Tapos pag cold weather, dry ang mucous mo, ang madaling pumasok ang germs dyan. At ang aerosol, napapacilitate ang transfer niyan at hindi namamatay siya, hindi katulad sa warm temperature. So may problema ka dyan, di ba? Tapos summer, magtatae. Tapos dadating tag-ulan, may dengue ka, may leptospirosis ka. Tapos may disasters ka ala Yolanda. And then you have a firecrackers. Pero every day, may non-communicable disease tayo. 3 out of 5 Filipinos are dying every day. Sa communicable, 2 out of 5. No? Oh. Pero hindi siya every day. Ito every day. So I was just thinking in our discussion, ano bang pwedeng i-contribute ng private sector? Alam mo, pinaka-successful na venture, and then itong Channel 4 nandito, kami and other media, is the partnership of the government and the private sector. In 1 year, di ba, the Sintas was languishing Congress for almost 16 years, no? I was just thinking, kung meron ka kayang infrastructure, let's say Commission on Health, na mamamahala, let's say, sa communicable diseases with the private sector jumping in, you have a disaster team, the government, and then the private sector, the firecrackers thing. So kasi kung lumipas na, so naawa naman ako kay DOH ASEC na every time sa Yolanda siya magsasalita. So firecrackers siya rin. So parang may mga naka-assign tayo para mas matutukan. Yes, ang sinasabi ko, DOH pa rin ang team leader, and you have the private sector, depending on your specialty, ikaw ang tutulong doon. And then whole year lang siya to plan. And then may regular meeting. Let's say mag-meeting week. So pag kunyari may measles outbreak ka, sasabihin sa'yo, let's call the measles outbreak speed response team. Diba? Disaster team. Tawagin na yan. Mga surgeon siguro yon, mga dito. May heart attack na. Christmas time. Tawagan na yung mga cardiologists, mga neurologists, no? So nakikita ko, mas maganda siguro kung meron tayong infrastructure that in the States at saka sa Singapore, mayroon tinatawag na Commission on Health. It's in one house, you have the DOH and the private sector there. At sila na nagpaplano from birth to death kung ano magiging problema mo.
And then you can respond adequately na may pondo. Actually, Doc, ang maganda sa discussion natin ngayon at sa iyong suggestion. Kasi siguro sinasabi ni Doc na hindi porket nagkaroon ng outbreak measles, dun lang aaksyon. Absolutely. Maganda yung, meron na tayong, kasi alam naman natin, whole year round yan, araw-araw may mga nagkakasakit. So maganda na may mga naka-assign na para maganda rin yung budgeting at yung funds. So kapag kunyari bigla nagkaroon ng ganito sa ganitong buwan, meron tayong mapupull out, mas marami tayong matutulungan. Yes. Sa Singapore, ang model nila, after na makakuha sila ng sin tax, they actually get 5% from the sin tax para maponduhan yung commission on promotion and health. So I think something that sana ang department and the government can consider. Kasi during the Yolanda, a lot of people wanted to help, but we don't know how to help. So hindi namin alam saan kami pupunta, gusto namin. And then wala naman kami security, wala naman din kami resources, but we have our human skills and hearts to help our countrymen, di ba? Yes. So sana merong infrastructure, may people naman, may process naman, kaya lang wala tayong infra for this one. So I hope think ma-push it's a natin wonderful yan. idea. And yun nga, sana ma-push talaga natin ito. Especially ngayon na talagang kailangan ng bigyan pansin yung mga everyday sicknesses. Pero Doc, baka may na lang po kayong message para sa ating mga viewers. Alam mo, the challenges of these modern times, nag-iibang sakit because of the climate change and our Yes. lifestyle. So therefore, we need something different. Something na despite the presence ng iPad, iPhone, and all this technology, and yet we fail. I think we need something, a checklist perhaps. We need perhaps more partnership with the private sector, tsaka yung government. And perhaps we need a different set of eyes to look into the problem, a helicopter view, with many people looking at it in one direction. Alright, thank you so much for joining us this morning. At ang dami nating natutunan. At doon sa mga viewers natin, lalo dun sa mga mommies na alagaan po natin, lalo na dapat magugas ng kamay since ito at lumayo na muna tayo dun sa mga area na nabanggit. So again, thank you for joining us this morning. And that was Dr. Tony Liachon, Vice President po ng Philippine College of Physicians. Thank you, Doc. Thank you.